Hindi naman kami totally close ng aking bilas na si Raven. Nataon lang na asawa siya ng aking kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Pero hindi ko inakalang ang pagiging lasinggero ng aking asawa na kung minsan ay nananakit pa ang magiging daan upang aking mapatunayan na totoo ang di umano'y mabulitas. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Carol, ang aking asawa sa pangalang Gerald, at ang aking kapatid naman sa pangalang Jennifer at ang kanyang asawa na aking bilas sa pangalan namang Raven. Simulat sa pool ay alam ko nang may bisyo ang aking asawa kahit noong nanliligaw pa lamang siya sa akin. Isa rin ako sa mga taong naniniwala na ang bisyo ay mahirap iwasan lalo na kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may mga bisyo rin. Parang ino rin kasi ang aking nagisnan dito sa lugar namin na halos ang lahat ng lalaki manginginom. Kahit ang aking mga kapatid na lalaki, maging ang aking tatay, maging ang aking ninong at bilas, maging ang aking biyanan, manginginom din. At kahit na alam kong kung minsan ay sakit sa ulo o problema sila ng kanilang mga asawa, maging ako ay nasaksihan ko ang problemang dulot ng alak sa aming pamilya, pero wala naman akong ibang choice dahil halos lahat nga ng lalaki sa lugar namin ay nag-iinom. Maski nga yung mga taong dayo sa lugar namin. At sa isip ko, wala yatang lalaki na hindi nainom ng alak. Kababata ko si Gerald at sabay din kaming nag-aral ng elementary at high school. Wala namang special sa aming dalawa noong kami ay nag-aaral pa ng elementary, kahit nasa iisang lugar lamang kami. Noong kami ay makatapos ng elementary, sabay din kaming nag-aaral ng high school. Siguro ay nasa 10 kaming magkakaeskwela na umaalis ng maaga sa aming baryo, papunta naman sa lugar kung saan kami nag-aaral ng high school. Hindi pa kasi noon ganoon kasibilisado ang lugar namin. Rough road pa nga ang kalsada. May malalaking ilog din at kapag naulan lahat kaming nagmumula. Sa aming baryo matik yun, lahat kami absent. At dahil may kalayon ang lugar kung saan kami nag-aaral, hindi ko na ilalagay kung saan for privacy. Dito na nagsimulang magluko ang ilan sa amin. Syempre may mga pumapag-ibig. Love team ko no. Merong hindi na nakatapos ng high school sa kadahilan ng nabuntis ng maaga. Gubat kasi yung papunta sa aming baryo. At kapag walang jeep ay naglalakad kami, which is, yun ang madalas. Dahil alas 3 pa lang ng hapon ay nakabalik na sa baryo ang jeep na biyahe mula sa amin. Kung gagawa sila ng kabulastugan, madali lang. Lalo na noong hindi pa kami naaabot ng kuryente. Pawindang-windang din ang aking pag-aaral. Noong high school dahil panggugubat ang hanap buhay ng aking tatay. Pag-uuling at pagkuha ng orchids at kung ano-ano pa. Nakatapos naman ako ng high school pero hanggang doon na lang iyon maging si Gerald. Kapwa kami naging tambay noong kami ay makagraduate ng high school, mga ilang taon din. At halos ang karamihan sa amin na mga binata at dalaga pa. Kasama ang kapatid kong si Jennifer ay nakarating ng Cavite. Noong may isang taga sa amin na mapapasok ng trabaho bilang caretaker ng subdivision. Dito na rin kami nagkamabutihan ni Gerald. Naging mag-on kami hanggang sa maging kakorpo namin siya ng kapatid kong si Jennifer sa pagkain. Dito na rin ako unang nakatikim ng itlog na may talong. At kung saan ay doon pa mismo sa model house na aming binabantayan at nililinisan. Hanggang sa nagbunga ang aming pagtatago kapag gabi. Na kung hindi ako nagkakamali, iyon ay nabuo sa mga pagkakataong lasing si Gerald at pumapayag akong kanyang maging pang-finale. Umuwi kami noon sa aming bahay na wala naman ang nagawa ang aking magulang.
bumukod kami ng bahay at masasabi kong hindi naging madali ang aming simula bilang live-in. Nakasal naman kami noong magkaroon ng kasalang barangay sa lugar namin. Hindi nagtagal dahil naiwan si Jennifer sa Cavite, ay umuwi siyang may kasamang lalaki at ipinakilalang kanyang boyfriend. Katrabaho namin ang lalaki at siya nga si Raven, na hindi naman nagtagal kung anong nangyari sa akin ay nangyari din sa aking kapatid. Bumukod din sila ng bahay at baka nagtataka kayo kung bakit madali lang para sa amin ang magkaroon ng bahay. Marami kasing bakanting lupa sa amin at uso pa dati ang bayanihan. Pakainin mo lang, ayos na. At hindi naman problema ang kahoy at may chainsaw ang aming baryo na pwede naming mahiram kapag kailangan. Sa pag-usad ng panahon ay ang dahan-dahan ding pagbabago ng bawat tao. Ang aking asawa na madalang kong uminom ng alak ay naging literal na manginginom at may pagmamaoy pa kapag nalalasing at umaabot sa puntong nananakit pa. Nakahanap naman ng tiyempo ang aking kapatid na si Jennifer. Nakapag-ibang bansa siya bilang isang domestic helper. At kapag ganoong nagmamaoy ang aking asawang si Gerald, ay sa bahay ng aking bilas na si Raven ako napunta para magpalipas ng sama ng loob. Pero ang aking pagtungo sa bahay ng aking bilas para magpalipas ng sama ng loob ay magdadala pala sa akin sa sitwasyon na aking malalaman na may katotohanan pala ang sinasabi sa akin ni Jennifer na di umano raw ay may kung anong kalokohan ang pumasok sa kokote ni Raven na aking bilas habang si Jennifer ay nasa ibang bansa. At kung ano ang kalokohan na ginawa ni Raven ay nagpalagay raw ang kanyang asawa ng sago sa kanyang banana cue. Nang masabi iyon sa akin ni Jennifer ay natawa na lang ako. Saan naman kako si Raven magpapalagay noon? Gusto ko sanang sabihin na baka naman gusto lang siyang surprise ni Raven sa kanyang pagbabakasyon. Pero hindi ko na sinabi dahil kwento niya iyon. Totoong may naririnig akong tungkol sa sago sa banana cue at sabi nila kung sa isang putahe pa ay dagdag lasa raw iyon. Pero sa isip ko naman loko-loko na lang ang gagawa noon. Kahit naman sa literal na banana cue hindi okay ang sago. Siguro kung maeskunyelo. Pero deep inside ay pumasok din sa aking isip na ano nga kaya ang pakiramdam, di ba? Gusto ko pa sanang mag-usisa tungkol sa nasabing iyon ng aking kapatid pero naisip kong wag na lang. Baka isipin naman niya ay interesado ako. Tapos alam pa ng aking kapatid na meron na rin kaming problema sa buhay mag-asawa. Maliban sa pananakit ni Gerald kapag naparami ng inom, ay naikwento ko rin kay Jennifer na simula noong lumala ang pag-iinom ng aking asawa. Sabayan pa ng animoy tambotsyong bibig niya dahil sa paninigarilyo ay naging madalang na ang magkaroon kami ng happy ending at lumalayo na sa amin si Mr. Popoy. At sa halip na pagiging kontento ang aking maramdaman ay kakulangan sa buhay may asawa. O diba? Tapos alam ni Jennifer na doon ako napunta sa kanyang asawa kapag nagkakaroon kami ng away ni Gerald. Kapag ganoong nagkakaroon kami ni Gerald ng problema, si Raven na aking bilas, ang aking nagiging Ate Charo. Si Raven ang aking nagiging hingahan ng sama ng loob at ramdam ko ang pag-aasikasong ginagawa niya sa akin sa mga pagkakataong kailangan ko ng karamay. At sa mga pagkakataong kay Raven ko nararamdaman ang comfort, ay hindi ko maiwasang isipin na sana ay si Raven na lang ang aking naging asawa. Aminado akong nagiinom din si Raven para isipin kong sana siya na lang ang aking naging asawa. Pero hindi kasi siya tulad ni Gerald na kung uminom ay tila wala ng bukas pa at makikitang suga pa. Marahil, isa na rin ako sa magpapatunay. Kahit alam kong hindi naman ako karapat-dapat na pagtiwalaan. Na hindi talaga imposible ang mahulog ang loob ng sino mang babae o lalaki sa isang taong nararamdaman o nakikita mo
ang mga bagay na hinahanap mo ay meron sana ang iyong kabiyak. Lalo na kung lagi siyang nandyan para sa iyo sa mga pagkakataong kailangan mo ng masasandalan. At si Raven ang isa sa nagpapagaan ng aking loob. Doon ay naitanong ko kay Raven na merong nasabi sa akin si Jennifer tungkol sa kanyang banana queue. Hindi na ako nahiya at tingin ko wala naman akong dapat ikahiya sa aking bilas. Lalo tingin ko naman ay hindi siya magkaka-interes sa akin. Natawa sa akin si Raven. Anong tanong yan ate? Wika ni Raven. Sagot ko naman, ano ka ba? Okay lang yan, hindi na tayo iba. Pero pinaalalahanan ko, siyang huwag magsasabi kay Jennifer ng tungkol sa aking naitanong dahil baka pag-awayan nila ang bagay na iyon. Doon ay sinabi sa akin ni Raven na nainip at naboring raw kasi siya habang nasa ibang bansa si Jennifer. Kaya naisipan niyang magpalagay na ikinagalit raw ni Jennifer. Sagot ko naman, kung makakatulong naman yan para sa inyong buhay mag-asawa, kako, wala naman sigurong masama. Na ang sinabi kong iyon ay minabuti ni Raven. At ang pagiging magkasundo namin ni Raven ay umabot sa puntong naintindihan ko kung bakit ayaw ni Jennifer sa ginawa ng aking bilas. Meron nangyari sa amin at masasabi kong kumpara sa perlas na naghahanap lamang ng aruga, ay hindi yung may sago ang aking deserve. Mas maganda at mai-enjoy pa rin yung original na walang idinagdag. Na kung iisipin ay palamuti lang pero wala namang ambag. Parang yung bisyo ng aking asawa, palamuti lang. Astig kung titignan pero perhisyo at walang naitutulong. Ganun talaga ang buhay. Kahit hawak mo na ang isang bagay kung meron ka namang hindi na nagagampanan na kayang ibigay ng iba, baka iwan ka talaga. Hindi naman kami nagkahiwalay ng aking asawa at ang nangyari sa amin ng aking bilas ay sa aming dalawa lang. Kapwa naman kami ayaw masira ang aming mga pamilya. Dumating lang talaga sa puntong baka naman pwedeng masubukan. Anyway, kung ayaw nyo ng sakit sa ulo at plano nyong magpamilya, huwag kayong mag-aasawa ng lasenggo. Isa yan sa dapat nyong iwasan.